Gusto ko na muling talakayin yung kuwan ko kahapon. Kasi lumalabas na yung mga isda, napakarami, marami na namamatay. Katulad doon sa Amerika. Kaya ang Amerika nagkukuwan din sa Japan. Pero yung Japan marami din marami din namamatay na isda. Well, may nubo. COVID daw ito. kaya si Lito Lapid yung ulol na yun. Nagpasa ng kwan para iniksyonan daw niya ako. Ngayon, ang hindi nila inaalam ay yung bakit namamatay. At kaya yung sabi sa akin ng isang kakilala ko na kwan, bakit sa Pilipinas lang nagkakaroon ng red tide? Kasi yung red tide na yan, kahatulan yan eh. Gaya yung nangyari nung panahon ni Meses nung tumawid sila sa dagat ng mapula. Kung titignan mo daw yung dinaanan nila, talagang mapula lang daw yung buhangin doon. Kung titignan mo doon sa dagat, pag maaninaw mo yung pinaka-chlorine niya, mapula yun. Pero yun lang daw yung lugar na mapula. Hindi naman ako nakapunta doon, kundi yung ayon sa aking kaibigan noon na nagtrabaho doon sa Saudi bilang yung sa construction. Ngayon, ang hindi nila inaalam, bakit namamatay? Yun ang katwiran Ngayon, nagkukulang na ng oxygen. Kaya nandito na sila yung mga dito, Russia, yung France, Canada, Australia, US, nandito na sila, Japan, India, nandito na sila. Kasi yan ang patunay na talagang nagkukulang ng oxygen. Sasabihin ninyo, bakit tubig yun? May oxygen ba doon? Tubig yun, di merong oxygen doon. Oo, meron. Pero, ang nakakuan naman dyan, ang talagang kuan ng salt water, ang kuan ng formula dyan, NaCl, sodium chloride. Ngayon, may OH doon. Sa kuan na yun, na pwedeng kung magkaroon ng chain reaction. Kung kinukulang ang kuan, kaya sila lumalapit na sa bandang Pangpang Kung lumalapit na sila sa bandang Pangpang, nangangahulugan, kumukuha na lang sila. Kumbaga yung sa dalag, lumulutang na gano'n, pagkatapos biglang titingala, pagkatapos lalalim. Yung gano'n yun, biglang titingala, pagkatapos lulubog na naman sila. Parang hihinga lang. Kumbaga sa kwan may asma na rin yung mga isda. Pero hindi lang naman yung yung pollution ang naging problema diyan kundi yung kawalaan na ng oxygen. Kaya natataranta sila, pero yung mga media na yan, hindi sinasabi yan. Yung findings ng mga scientists dyan. Kaya paano yan ngayon? Ang gagawin ninyo? Kaya nga sabi ko, itong mga inchik na ito, namimili na ng lupa dito. Akala mo ba yung away ni na Duterte at saka ni Bongbong, totoo yun? Hindi totoo yun. Kailangan lang talaga may magsakripisyo. Para maging totoo. Para may katotohanan. Kung wala magsasakripisyo, ay wala. Kaya magsasakripisyo dyan si Duterte, si Badoy, at saka yung ka-Eric na sinasabi, at saka yung Kibuloy, at saka yung SMMI. Ito si Butanding, si Roque.
Oh. Nagbalat sibuyas na, nagbabagong puri na. Pagkatapos, sabihin niyang international lawyer siya. Oh. Kung international lawyer ka, bakit hindi mo may paliwanag yung talagang nangyari dyan sa Kongreso tungkol dyan sa ICC? Yan ang sinasabi ko noon, na ang kasamang nag-ratify na para mabuo yung batas na yan, ay yung kwan na yan, yung Kongreso. Ngayon, nagsalita lang si Duterte, hindi na namin papasukin yung ICC dito. Pag pumunta dito, pahuhuli ko yan. Yabang ano? Yabang yung bugok na yun. Abogago din yan. Alam niya na, pero hindi, bakit hindi niya pinaamin o pinawalang bisa yung treaty na yon sa ICC? Kaya bugok din. ulol yung animal na yun. Akala ko ba magaling? Magaling ka lang sa mahinang tao. Kaya mong takutin. Ako, kaya mo bang takutin? Isa man sa inyo, hindi ninyo ako kayang takutin. Kaya lahat na yan, nangakukan. Ngayon, itong Manila Times, pumasok sa akin, hinihingan ako ng mga comment. Nung magbibigay sila ng magbibigay ako ng comment sa kanila. Titirahin ko lang sila. Kaya hindi nila alam yan. Kaya ang nangyayari ngayon, talaga napakabigat. Huwag na natin paabutin ng 24 dahil wala nang mangyayari yan pag ginabot pa ng 24. Kaya ko lang naman silang tirahin na mas ako lang mag-isa eh. Pero binibigyan ko kayo ng pagkakataon para mabigyan kayo ng pagkakataon na malinis din. Na magkaroon kayo ng pagkakataon na malinis ang inyong mga pagkatao. Dahil hindi ko pa hinahayag eh. Yung paraan ng pagliligtas eh. Kung ayaw nyo, di ako lang mag-isa. Di ako lang mag-isa makukuhan. Wala naman akong pinagsasabihan ng mga lihim. Yun ang kinukuhan ko sa inyo. Lalo na kayong mahihirap. Kaya yan. Kaya nga sinasabi ko walang silbi ang mga religion. Diyos na nga ninanakawan pa. Basahin nyo yung Malaki 3:7. Kaya ang kwento ko noon. Nung galing ako ng bandang Lucena. Dito yata sa Panyon. Dito sa Atimunan. Matakbo yung boss. Pagdating sa Lucena, may sumakay na babae na nangangaral. Napipikon ako. Sinulat ko lang yung pakibasa mo muna ito bago ako magbigay. Binasa niya yung Malaki 3:7 hanggang 9. Mamaya tumayo na doon sa harapan ng boss, doon sa harapan sa likod ng driver, dahil nandun siya Merong isa dito na kampo ng demonyo na nakasakay. Ako pa ngayon ang kampo, sinabi ko lang yun nasa kasulat Hindi na ako kumibot. Tinitignan ko siya, nakatawa lang ako. Niningitian ko lang siya. Kampon daw ako ng demonyo. Sinabi ko yung katotohanan. Nasa Biblia din yun. Kung wala sana sa Biblia. Sabi ko nga Kaya yung mga religion na yan, ipinangangalakal kayo. Kaya itong mga Chinese na ito, tignan mo yung Plastic King. Si William Gatchalian, yung tatay ng Gatchalian na senatong. Pinagbabayad na sila ng 500 milyon. Dahil ginamit nila si Bilarde, kasama si Erap. Matagal na yan.
May utang sila na 500, yung Welex. Welex, ang pangalan ng kumpanya nila. Welex Philippine Investment. Ginamit ito si Bilarde, Mike Bilarde. Yung kanyang naman, waterfront. Yung nandiyan nandoon sa lampas ng Baklaran na yung simbahan, yung papuntang PITX, andun yun. Ngayon, kasabwat si Erap doon. Kaya itong mga anak ni Erap, nagkuhan din. Hindi sila manalo din. Dahil alam nila may pera eh. Ginamit nila si kasi ito naman si Bilarde, bulaan din ito eh. Ang dami na budol-budol diyan eh. Kaya natatawa lang ako sa kanya eh. Kasi yan, lumabas yan sa kulungan. Ang kaso niya estapa. Marami siyang linoko. Nung makalabas siya, pinuntahan niya yung tropa. Hindi ko naman lahat katropa yung nandoon, kaya hindi naman ako sumasali sa kanila eh. Ang nagsabi sa akin yan, yung si TBM, si Jack Flores. Pero yung tunay niyang pangalan, General Eugenio Ocampo. Muntalban yata yung isang kasama nila na hiniraman niya ng ng 20,000 yung mga panahon na yun. Anuin mo? Kanya. Kasi magandang magandang negosyo ang religion eh. Kanya. Gagamitin ko lang yan sa pagsasalita ko. Ayun, nakikuan siya sa mga Katoliko. Pasensya kayong Katoliko ha. Ito, katotohanan nito. Ang sabi niya, pwede bang gamitin ang mga mananampalataya na Katoliko? Palibasa ang sabi naman, pwede. Magkano hatian? Yan na ngayon ang problema ngayon. Hatian. Sabi niya, kung papayag ka, 60% ang mapupunta sa inyo. Sa akin, 40%. Ngayon, i-promote mo lang ang natin. Itong El Shaddai. Hindi naman niya alam kung anong kahulugan ng El Shaddai. Isa sa mga pangalan ng Diyos yan, pero hindi yan ang kataas-taasan. Kaya, panay niya sa radyo. Panay ang salita niya. Ngayon, nung primero, itong si Archie Gariba, mahusay din itong parin ito, mahusay magpatawa eh. Talagang siya eh. Nung siya, nakikikuan din niya, nakikiunggoy din siya. Nung nahalata niya, hindi naman tama na yung ginagawa nila, umalis siya. Hindi na niya pinagpatuloy yung yung mga kabalbalan ni Bilarde. Yan ang ng El Shaddai. Kaya natatawa lang ako. Hindi nila alam. Alam ko ang kwento niyan eh. Ngayon, yan ang ginamit ni Gatchalian, William Gatchalian, yung plastic king, yung tatay ng Sinatong. Para sila, budol sa gobyerno. Mataki mo, plastic king na, pero magnanakaw din. kaya yung anak niya magnanakaw din. Kaya nga sabi ko, pag pinakain mo ang anak mo sa nakaw, magnanakaw ka na rin. Magnanakaw na rin yung anak mo. Kaya yan ang nangyari. Ngayon, kinuha niya si Erap.
Ngayon, ang gusto niya, i-kwan na yung, baliwalain na yung, kwan na yan, yung 450 na shares, ay 450,000 na shares, baliwalain na. Dahil ang katwiran niya, mahigit na 10 taon na. Yang kwan na yan. Hindi sila sinisingil. Oh. Hindi, may dalawang kwan lang naman yan. In good faith or bad faith. Maari, ginalagyan itong kwan para hindi sila masigil. Yun ang bad faith. Good faith, kung sinisingil sila na ayaw nilang magbayad. Kaya, yun ang kwan ng Supreme Court. Hindi mo alam kung yung mga Supreme Court nung unay, ganun din. Yung mga hustisya dito. Yung Solicitor General nung mga panahon na yun. Kasi yung Solicitor General, kung ang ginagampanan yan. Malawak din ang papel na ginagampanan niya. Yung isinusugsog niya yung mga pera. Sinusolicit. Ang problema niyan, ang sinusolicit naman ng Solicitor General, yung bulsa nila. Ganon, Kaya natatawa lang ako. Kaya, paano yan ngayon? Anong gagawin nila? Ngayon, pinagbabayad sila. Ngayon, upang kuwan sila, maabsuelto, hindi malantad. Para hindi malantad, ang ginawa nila, ikinuha nila yung China na magkuhan ng doon sa reclamation. Pero, magkano? Magkano pa rin? Magkano ang kuhan gagamitin para sa reclamation? Magkano kikitain? Magkano kang? Sino-sino yung mga kikita? Imposibleng walang alam itong mga Marcos na ito Dahil itong Marcos, lumalabas na walang pera ito Kaya nga sabi ko sa inyo mga ulol lang yan Kaya tinatawanan ko lang na ngayon Ukat ba naman angkinin yung hindi kanila? Kaya ayan ang mabigat. Sinasabi ko tayo ngayon pinagbabayad sila. 500 million. Ewan ko kung kasama na yung interest. Kung hindi pa kasama yung interest, niya. Kaya yan, kinuha nila yung pan na yan. Pero, baka ganito usapan yan Mautak din ito mga galawin ni Marcos mga tank niya Ang kwan yan, wawalain natin yung utang mo. Ito ngayon ay papasok natin. Pero yung kikitain dito, amin. Ganyan ang kalakaran ng gobyerno. Dahil nakasama ko yung apo ni Supreme Court Justice yung apo niya, yung Chief Justice ng Supreme Court, nakasama ko Kaya alam ko ang kalakaran nila. Pero ako kasi alam ko naman kung anong pakay nun sa akin Hindi lang ako gumawa ako ng paraan para magalit sa akin. Kaya yun ang kinukuhan ko. Hindi umiwalay ako sa kanya. Ngayon, masama ang loob niya. Ibinitin ko daw siya. Alam ko naman ang pakay nila sa akin Ayan, Senadong Puno. Nakalaban ko yung Puno doon sa Ricardo Puno yata yung nakalaban ko doon sa pagkuha namin ng kontrata ng job doon sa Metro Manila Transit. Hinihingaan din kami ng 5%. Ayaw namin. Bakit daw ayaw namin? Ibibigay na namin sa mga tao yan para mapaganda ang pangalan ng presidente. Ito kasi yung isang barkada ko dyan, nagtatrabaho sa custom. Pero yung tatay niya, si Bitanga, dating mayor, siya ang tagadala ng libro ni Marcos sa kulungan.
Hindi yung kung sino-sino sinasabi nila na siyang tigadala ng libro. Hindi! Kilala ko yung matanda na yun eh. Bitangga yun. Ngayon, yung kung na yan, di inayos na namin. Pero ayaw niya, di wag. Pinapirma pa nga namin si Doña Josefa eh. Pineke nga namin yung perma ni Doña Josefa eh. Pakisabi nga naman na, tahimik lang. Ngayon, upang makuan yan, ikinuan namin. Binigyan namin yung matanda ng kuan. Kasi si Doña Josefa, mahilig yan ng mahjong. Yung mahjong na yon ay kuan yan. Ang kuan niya, yung maski na matalo siya ng 5 centimos, galit na yan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Galit yan pag natalo ng 5 centimos. Kaya, kuan, ngayon, paano na ngayon yan? Eh, nandiyan na yung, sabi ko nga, mapipilitan sila na lumapit na dito sa Pilipinas sa Tiumuco. Kaya binabantayan na nila itong Pilipinas eh. Kung ano-anong barko na dumating dito eh. Ngayon, pero mahirap pa rin magtiwala eh. Kaya yung mga na yan, tignan mo sasabihin, kung nakakiling sa Amerika, eto naman si kay Duterte sa China. Pero yan, bakit ang mga dito, ang mga nakaupo na mga karamihan sa gobyerno ay mga incheck. Yan, isipin mo. Kasi ang kinukuha nila, hinahabol ni Marcos, yung elders. Inutil walang alam yung mga elders na yun. Anong pakialam nila sa kayamanan ng Pilipinas? Sabihin ko sa inyo ang totoo. Kaya sila namimili ng mga lupa dito. Para mapagtayuan ng kung ano-ano. Pati mga palayang kinukuha na nila. Yan lang naman ang ko sa kanila eh. Mga kalukuhan nila. Paano yan ngayon? Ako, nanunood. Kaya yung na yan, away-away lang yan. Nagkapikunan. Kaya sabi ko nga, walang pundo eh. Isa yan sa mga kwan. Ngayon, pinakialaman nila. Sa ibang bansa, ang ng gobyerno, pag ikaw may sa Maharlika Investment Fund o Sovereign Wealth Fund, ang talagang taktika niyan, yung talagang sobra. Kung maaari nga, tulungan mo yung bangko para bumaba ang interest rate. Hindi. Dito lang sa Pilipinas. Kaya nga itong Pilipinas, madalas masabi na ito sa only in the Philippines. Yan, only in the Philippines. Yung mga kababalagan na nangyayaring ganyan. Kaya, kukunan mo yun. Paano yung mga pensyon nila ngayon? Paano yung Kaya nga yung babae na ng manager ng Land Bank, pagkatapos siya pa ang CEO, mananagot ngayon. Dahil bakit pinakialaman niya ang pera dyan? Hindi naman kay Marcos yan. Hindi naman pag-aari ng gobyerno yan. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Kaya yan mananagot na talaga sa akin yan. Maski na yung yung Development Bank of the Philippines. Saan ang ngayon? Kasi ganito ang style nila eh. Ang paprojectan nila, yung project nila. Sasali nila doon. Kumwari, bibili ng share. Di trabaho. Magkukan na. May puhunan na. Ngayon, pagdating ng panahon, hindi na ibibigay. Kalimutan na yan. Kaya nga sinasabi ko, yung pagbebenta ng mga 1,000 pesos na may agila at may logo na Hong Kong, Shanghai, para sabihin doon galing. Diba, ikukan yung pera dito. Yun ang magiging kumwari puhunan. Doon sila magkukan ng... Pinaikot lang tayo, pinagluluko lang tayo eh.
Kaya unawain nyo. Kaya kung ayaw nyo, bahala kayo. Ano sa akin? Pag nakuha ko yung share ko, nabayaran ko yung mga utang ko, yung mga nakatulong sa akin, iwalay. Dahil yan, papunta na tayo sa poorest of the poor. Mahirap ka na nga, mapupunta ka pa sa lugar na pinakamahirap. Kaya yung sinasabi nga, bumagsak na nga ng 40, 20% pagbagsak yung mga dyan, yung mga bangko, alam nila yan. Kaya napakahirap. Kaya natatawa na lang ako itong mga magputang na ito. Kaya yan, marami na sila ninakaw. Diyan ko lang nalaman yung plastic king na yan. Ito naman kay Ka Eric. Papyawan na natin. Maari yan, totoo yan. Kung talagang yan, bakit hindi kumikibo? Mga putang ina mga MPA na yan. Bakit hindi kumikibo ang MPA na sila riniregtag? Bakit hindi niya sabihin yung totoo na, hindi naman totoong yan Kasi ako, sinulatan ko, nagbigay ako ng sulat sa mga tiga-UP at saka PUP. Sinabi ko doon, huwag kayong sasali. Mga 2018 yata yun. Huwag kayong sasali dyan. Sa kwan. Dahil nung nagpunta ako, ang sabi ko sa kwan, gusto ko lang makausap kung sino mga aktivista dito may lumapit yung barker, lumapit sa akin. Gusto mo makausap yung commander ng MPA dito? Yun ang sabi ko, huwag kayong sasali. Kaya hindi na nga sila sumasali. Bihirang-bihira na lang. Huwag kayong sasali, sayang lang ang buhay ninyo. Kaya huwag maawa kayo sa magulang nyo na nagpapakandahirap na para makapag-aral lang kayo. Matustusan lang. Pagkatapos sasabihin niya na, maaaring totoong kwan siya. Dahil, sabi ko nga hinahanap ninyo MPA, nandoon sa DPWH. Kaya alam nila kung magkano ang kwan, kung magkano ang kontrata. Nasaan pa? Nandoon sa mga bodyguard ng mayor, ginagamit sila sa politiko. Alam ko yan. Dahil yung isa, kilala ko. Yung finance officer ng Nueva Ecija noon. Ang asawa niya, Ribukan. Sabihin ko sa iyo, sila ang para mapatay nila ako. Hindi naman nila nangyari. Tinatambangan nila ako. Pamaya, nandun na naman ako. Nasa ibang lugar na naman ako. Nagtataka ngayon si Commander Bio. Isa sa mga supremo dyan. Yan ang binayaran ni Tangson. Mayor Tangson yung babae. Yung babae na Tangson na mayor. Kaya, natatawan na lang ako sa mga gago na yan Hindi mo loko. Iliniligtas sa mga maharlikang general yung sarili nila. Yan ang totoo niyan. Dahil ang MPA at saka military, isa yan. Gaya inuulit ko. Kaya nga umayaw si Balweg Umayaw si Balweg. Dahil nalaman niya. Pag wala na silang pera, meron silang tagagawa ng pera. Mga kidnapping, magnanakaw ng kalabaw. Pagkatapos, kuwari, pinapatay naman nila yung hindi nila kakampi. Ang tawag doon sa mga gumagawa ng pera para sa MPA, Mara. Inuulit ko, Mara, kapaitan. Kaya yan, totoo yan si Ka Eric. Tinatago na lang ng mga maharlikang general dahil kahihiya sila, kahihiya. Sabi ko nga silang gumagawa ng gulo sa Pilipinas. Ang Pilipinas, hindi kwan sa gulo yan, ayaw sa gulo yan Ngayon, tinahabol ko naman kayo ngayon. Sana ngayon ang tapang ng Pilipino. Sabi nga ni General MacArthur, bigyan mo ako ng 10,000 sundalong Pilipino. 10,000 lang hinihingi niya. At kukongkirain ko ang buong mundo. 10,000 lang.
kilala ko yung pumasok noon doon sa, alam ko yung pangalan nung pumasok doon sa North Korea na hindi mapasok-pasok ng, yun si Kagi Jun. Ano sabi niya, wag kayong lalayo ng 1 metro sa akin. Basta kayo dyan sa likuran nyo, basta ako mangunguna. Kaya napasok nila. Hindi mapasok-pasok ng mga Allied Forces. Pagkatapos yun, sabi naman ni Churchill, nung mabalitaan niya yun, ang sabi niya, ang katapangan ng Pilipino ay wala ng pangalawa. Pero ngayon, napakaduwag. Mga bagang buntot. Kaya nga tinatawanan ko kayo. Ngayon sabi ko, di lumabas tayo. Ako mangunguna. Sige. Tatakot ako sa Amerikano? Hindi ako natatakot sa Amerikano. Tatakot ako kay Siping? Wala. Tatawanan ko lang yung mga yan. Kaya lang, binibigyan ko kayo ng pagkakataon na para magkaroon kayo ng pagkakataon na malinis ang sarili nyo. Dahil lalabas na hindi kayo alipin ng mga politiko at hindi rin kayo alipin ng mga religion. Yan lang ang pakiusap ko na pasok. Ikon natin yan. Magkaisa na. Huwag mo intindihin yung military, hindi gagalaw yan. Dahil maraming military na yung mga non-commission ay galit na rin yan, kaya lang hindi sila makaporma. Kaya nga sabi ko, ang papapil dyan, major. Major ang papapil dyan. Kaya yung mga militar, mga retired general na mga walang silbi yan, mga inutil yan. Natatakot sila ngayon dahil linalantad ko na ang katotohanan. Kaya kung ayaw nyo, nasa inyo lang yan. Pwede ko lang silang, matatagalan kasi. Ngayon, natutuan na. Unti-unti na silang naglalaban. Kaya, ang in-style ko ngayon, yung style ni Marcos. Yun sinasabi niyang, divide and rule. Di nag-away-away na sila. Ako naman nanonood. Kung sino yung mahuli, titirahin ko na. Yan ang style ko ngayon. Panuurin ko na lang sila na mag-away-away, pero matatagalan tayo. Kasi nandito na yung bata, yung nakasunod sa akin Binigay ko na nga yung mga patotoo nasa akin naman yung mga patotoo ko, na ako na talagang nakarenda. Dahil hawak ko na yung timon. Kumbaga sa barko, saan ko dalhin? Pwede. Wala kayong magagawa. At kung na yan, dahil nga sinabi ko, dadalhin na doon sa Dayway Boulevard, yung mga ginto na yan. Pati yung mga treasury van. Kaya, yung ng kaibigan ko, sinabihan ko na siya. Yung mga kaibigan mong non-commission na Marines na kwan mo lang. Sabihan mo lang sila. Medyo maganda-handa lang dahil bigla tayong take over niyan. Dahil alam ko kung kailan na inaantay ko na lang kasi yung bata na ginulo niya yung mga ginto. Dahil ang gusto ng mga kwandan hinuli sa ibang bansa yung mga ginto para i-secure. Dahil dito kasi puro magnanakaw para ma-secure yung mga ginto, dadalhin na naman sa ibang bansa. Iyan ang ayaw ko. Kaya, ginagawa ko na lahat ng paraan. Para magmunini naman ng mga mahirap. Hindi yung puro na lang hirap pa. Nakaabot ng mga... may pagkainutil din kasi ito mga mahirap na ito bibigyan lang na ayuda. Tuwan-tuwa na. Bibili ng boto. Yan ang dahilan Kaya nga yan, alam nila kung saan nanggagaling ang pera. Kaya yan, nagkakaroon ng political dynasty. Kaya gagawa sila ng paraan para manalo. Akala ni Marcos kanya yan. Hindi naman kanya. Tanungin mo kaya yun Dahil yung salita niya noon sa akin. Maganda yung salita sa akin, Aime. Sana missing link. Missing link ang tawag sa akin yan Na
may gawa mo na ng paraan para makatulong tayo sa mga mahirap. Eh, hindi ka kasama doon. Ulol. Oh, sige. Tapos na.